kahit na observer ka lang sa nangyayari sa ICC, sa mga drug policies na nangyari at the time na mayor siya at sa kanong presidente si Digong Duterte, ay masasagot mo. You do not need to be a very intelligent person na well-versed in the law, because any person who is a keen observer noong nangyari itong mga drug killings na to ay masasagot point by point yung mga sinasabi niya. Halimbawa, yung sinasabing na sensationalize lang yan dahil sa media at yung mga sinasabi niya ay bluster lang. It's not meant to be something that could be considered state policy. Di ba, narinig natin na ilang beses na yan. Paano magiging joke yan? Paano magiging bluster yan? Paano magiging exaggerated na statements yan? Makikita mo sa statistics na may mga namatay as a result of the state elements na considered na kasama ni ex-President Duterte. Yung mga tao niya sa Davao ay binigyan ng mga posisyon nung siya'y naging presidente. Politics lang ba yan? Hindi, masasagot mo rin yan dahil hindi mo i-consider na politics yan kung may mga ebidensya na nalilink talaga siya dito sa mga allegations laban sa kanya. Yung isa pa, yung smoking gun na sinasabi niya, was he responsible doon sa mga nangyari sa mga killings, sa mga extrajudicial killings as a result of his drug war policy? Merong several counts na sinasabi nila. Yung isa, yung parang siya yung nag-encourage para may mga nangyaring patayan dito sa kanyang drug war. At makikita mo sa mga statements ng dating presidente na sinasabi niya, sagot ko kayo sa mga pulis niya, yung mga public statements niya during his press con, at yung kung minsan yung na-ambush siya, tapos he would make these statements, would prove na talagang nag-encourage siya at siya yung talagang symbol na parang they take his cue. These persons who are considered co-perpetrators, they take his cue from all those policies that he has made. Would there be yung parang nag-meeting ba sila? Did he personally order the killings? Did he at one time kill those people who were considered na mga elements na sa pusher, user, involved sa drugs? Kahit na sasabihin mo na walang makikita na siya mismo yung pumatay, makikita yan sa mga oplan tukhang, oplan double barrel na nagawa dahil sa implementing policy ng dating presidente. Kaya nga na-involve tuloy sina Senator Bato de la Rosa, yung mga ilang PNP chief. Kaya doon makikita mo na I could consider na flawed yung arguments ni Attorney Kaufman. In-involve pa nga si President Marcos na may mga killings na nangyari after the presidency of President Duterte. But that is not an argument for the exoneration of his client. Kasi ang nililitis dito ay yung involvement ng presidente at hindi si Presidente Bongbong Marcos. So all in all, parang it is something that is meant to placate the supporters of President Duterte. Pero pag ilalatag mo yan, pag ihahain mo yung mga arguments na yan sa mga judges, ICC, well-trained, well-versed sa law, their judges, their lawyers, di ba? Sila yung makikinig sa'yo, sila yung magde-decide kung mako-confirm yung mga charges, kung aabante ito sa trial, sila yung magde-decide. And if those were the arguments given by Attorney Kaufman, we are parang nabawasan yung kaba mo,
na hindi ito uusad sa trial because nasasagot na yan ng prosecution. Even yung sinasabing neutralization na Yes. talagang naman sinasabi na papatayin yan. Pero sa language na nasabi nga ng prosecution, yung neutralization is papatayin. Isa pa, sinabi nga yung mga, at one time, sinabi nga yung nanlaban, self-defense, di ba? And then, if you were listening to the prosecution earlier, yung mga 38 caliber na nilalagay doon sa katawan ng mga napatay at mga shabu na supposedly nasa kanila, nare-recycle yan at palaging nangyayari na ng laban. Pero yung mga nangyayari na, narinig mo sa prosecution,